meron tayong mga problema na hindi mo kayang bigyan ng liwanag sa sarili mong lakas. May sugat ka na hindi mo kayang pagalingin sa pansamantalang saya. May pagod ka na hindi mo kayang tugunan sa pamamagitan ng tulog lang. Kapag ang dilim ay nasa isip natin, nasa puso natin, nasa kaluluwa natin, hindi mo yan kayang alisin sa sarili mong lakas at kakayahan. Di po ba? Kaya nga sa pista ng Candelaria, pinapaalala po sa atin ng simbahan, si Kristo ay ang liwanag ng sanlibutan. Hindi tayo ang pinagmumulan ng liwanag. Tayo ang kandila na kailangan sindihan ng Diyos. Kaya nga po, nung muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, habang nagtatago daw ang mga apostol niya dahil sa takot na baka sila din po ay patayin ng mga Hudyo, ang Diyos mismo ang lumapit sa kanila. Kahit na nakasara ang pintuan, pumasok ang Diyos doon sa kanilang silid. At anong ginawa ni Jesus sa kanila? Hiningahan niya sila. Jesus breathed on them. At ano ang sabi niya? Receive the Holy Spirit. At ano po ang simbolo ng Banal na Espiritu? Tongues of fire. Dila na apoy. Apoy na nagbibigay lakas sa mga mahihina. Apoy na nagbibigay tapang sa mga duwag. Apoy nagbibigay liwanag sa mga naliligaw. Kaya kapatid, kung ikaw nababalot ka sa dilim, nalilito ka din, pagod na pagod ka, gusto mo nang sumuko, wala nang saya sa iyong buhay, lumapit ka lang kay Kristo. At kung ngayon, pakiramdam mo, hindi mo kayang lumapit sa Diyos, nangihina ka, maghintay ka lang, manalig ka at umasa ka sa Diyos. Dahil ang Diyos mismo ang darating. Si Jesus mismo ang liwanag mo, ang lalapit sa iyo at ang apoy ng Diyos magsisindi, magpapalakas muli sa iyo. Huwag ka mag-alala, kapatid. Kung sa bawat araw mo ay wala kang nagagawa na nakakamangha, nakakabigla, at kagilagilalas. Nagagawa mo lang mga simple, ordinaryo. Kasi hindi naman nasusukat ang buhay natin sa dami ng ating mga achievements, sa lakas ng palakpak ng ibang tao, sa dami ng papuri na natatanggap natin sa iba. Dahil kung ang nagagawa mo lang ngayon ay yung makapag-survive ka lang, ay yung mabuhay ka lang, ay yung magpatuloy ka lang, ay yung malampasan mo lang, yung maghapon, kapatid, biyaya na yan. Higit na yan sa sapat. Tanggapin natin ang katotohanan, di po ba? Hindi naman araw-araw tayo ay 100%. Hindi naman araw-araw nabibigay natin yung the best natin. Minsan talaga mayroong mga araw na wala kang gana. Minsan talaga malungkot ka, wala ka saya. Minsan talaga mayroong mga araw na hinang-hina ka. Sayid na sayid ka. Marami din po sa atin, burnout, pagod, at minsan nagsasawa na rin sa ating buhay. Pero kapatid, hindi yan kasalanan. Ito ay pagiging tao lamang. Amen? Pero pakinggan niyo po ito. Kung magpapatuloy ka sa gitna ng iyong lungkot, kung babangon ka kahit na mabigat ang iyong loob, at kung hindi ka susuko sa kabila ng iyong mga pagsubok, isang biyaya pa rin yan. Kung akala mo wala ka ng liwanag, meron pa rin. Kahit nakatiting lang, umuundap-undap, hindi mo lang nakikita kasi nababalot ka sa problema. Okay lang naman po ang mapagod. Okay lang naman po ang malito. Okay lang naman ang maubos paminsan-minsan. Pero huwag mong isasara ang iyong puso sa Diyos.